Jake at Ryanel, napakinggan ninyo kanina sa mga pagbasa, lalo tigit doon sa unang pagbasa, na nilikha ng Diyos ang daigdig. Napakinggan ninyo na nilikha ng Diyos ang tao na mabuti. Lahat ng nasa daigdig, nilikha ng Diyos na mabuti. Ang tao, nilikha niyang mabuti, pero hindi niya nilikha na perpekto. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuti, pero may kulang. Laging mayroong kulang. Parang itong basong ito, sa tubig, pareho silang may kulang. Parehong may kakulangan. Hindi sila puno. Parang kayo din, Jake at Ryanel. Nilikha kayo ng Diyos na mabuti, pero hindi perpekto. May kulang. Bakit mayroong kulang? Bakit ginawa ng Diyos hindi perpekto? Kung ikukumpara sa baso na may tubig, bakit hindi niya pinuno? Bakit may kulang? Sapagkat, para magkaroon ng space si Lord sa inyong dalawa. Para kailanganin natin siya at ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng kapunuan. Amen? At dahil hindi kayo perpekto, may kulang, sa inyong pagsasama na panghabang buhay, Jake at Ryanel, yung isa, kinakailangan magpupuno doon sa isa. Kung bakit mayroong kulang, kinakailangan pupunuan ng partner yung isa. Para may space kung bakit may kulang. At ikaw, Jake, ang magpupuno sa kakulangan ng iyong asawa. At ito, puno na. Ano? At dahil napuno ang kabilang ang isa, makikita ninyo, dumami ang kakulangan ng isa. Sa pagpupuno ng kabiyak, nakikita natin lalo at higit yung kakulangan ng isa. At Ryanel, marahil sa inyong pag-asama ng panghabang buhay, sa patuloy na pagpupuno sa iyo ni Jake, sa lahat ng iyong kakulangan, at kapag ikaw ay napuno na, pwede mong makita yung marami niyang kakulangan. Pero hindi ibig sabihin na marami siyang kakulangan ay hindi na magkakaigayin yung pag-asama at iiwan mo na siya. Dapat makita mo kung bakit marami siyang naging kulang ay sapagkat sa pagsisikap niya na ikaw ay mapunuan. At hindi ibig sabihin na ikaw ay punong-puno. Iiwanan mo na siya sapagkat marami siyang kakulangan. Hindi ganon, Ryanel. Kapag nakita mo ang kanyang maraming kakulangan, ikaw, pupunuan mo rin siya. Puno siya, at ikaw ang nagpuno sa lahat ng kanyang kakulangan. At Jake, ganun din. Kapag ikaw ay pinunuan ni Ryanel, makikita mo rin ang kanyang maraming kakulangan. Pero hindi ibig sabihin, marami siyang kakulangan, ay iiwanan mo na siya, sapagkat ikaw ay punong-puno na. Darating ang panahon, Jake, na ikaw ay mangangailangan, at ikaw ay magkakaroon din ng kakulangan, mababawasan ka. So kinakailangan ninyo ang isa't isa. Kinakailangan nyo magbigayan, kinakailangan nyo magunawaan para magtagal ang inyong pag-asama na panghabang buhay. Amen? Kaya laging mag-uunawaan, laging kayo ang kapunuan ng bawat isa. Hindi ang iba. Kung may magpupuno man sa inyong pag-asama, sa inyong mga kulangan bilang mag-asawa, ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya lagi tayong hahawak sa Diyos. Amen? At dahil dyan, Jake at Ryanel, itong aking regalo sa inyo. Itong baso na babasagin. Ito ang gift ko sa inyo. Tulad ng basong babasagin na yan. Lagi niyong aalalahanin, ganyan-ganyan ang inyong kasal. Ang inyong pagsasama na panghabang buhay ay tulad ng babasaging baso. Sa una, napakakinis. At sa kanyang kagandahan, makinis, makintab, walang batik, sa una. Pero yung inyong kasal ay parang may tuturing sa basong babasagin, kinakailangang ingatan. Sapagkat yan ay kapag nahulog, kapag hindi nyo iningatan, kapag nagkaroon ng lamat, ang hirap-hirap ng ibalik ng dating pagtitinginan. Mahirap ng ibalik. Para hindi mabasag ang inyong kasal, para hindi masira,
kinakailangan mayroong hahawak. At lagi kayo magpapahawak. Walang iba kundi sa Panginoon. Sa Diyos kayo magpapahawak para ang inyong kasal ay hindi mabasag, para hindi mawasak. Sapagkat sigurado tayo na ang Diyos ang humahawak. Kaya lagi kayong lalapit sa Panginoon. Bakit? Para pagpalain ang inyong pagsasama na panghababuhay, para kanyang hawakan at pagpalain, para hindi masira ang inyong pagsasama. Sapagkat kung ang Diyos ang hahawak ng inyong kasal at magpapahawak kayo sa Kanya, kailanman hindi kayo magkukulang. Bakit? Sapagkat mismong ang Diyos ang nagbibigay ng kapunuan sa lahat ng ating kakulangan. Maging ang inyong kahinaan, maging inyong kakulangan, siya ang magpupuno. At kapag ang Diyos ang nagpuno, hindi magiging kulang kailanman. Amen.